So, nag-ingon ang Bible diri, we ought to obey God rather than men. Because niya nato sa tong panahon karon na ang mga tao, no, kung imong sabton ingon sa Timothy, kung ingon man sa diri sa Titus, nga ang mga tao gahi dag ulo. Mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Mga hambugiro, mga tao nga dili sila gahuna-huna kung unsay kabubuton sa Dios. Bahala ang magpatuyang silang kaugalingon, no, kaysa pagtuo sa Dios. Nay mga anak nasukihan na sa ginikanan. Mura na sila kibali og sikinsa nga kung atong sabton ra ba sa ilang kaugalingon, dihapon sila nagkinahanglan sa suporta sa ginikanan. Ay di mo kalimot maigsoon ni tao. Ang ginikanan gibutang na aron nga mugay sa iyang mga anak. So kung atong sabton, dapat mapailalong pagyapon ta sa atong mga ginikanan, mga young people. Amen? Dili magtuman sa gusto. Bisan pag dako nakagrado, pag imong ginikanan, grade 2 lang, or inuta, wala yun sila grado, inuta kibali. Ginikanan yun gihapon na sila. Bisan pag unsay na abot na to. Okay, so, ang authority, isulti sa Ginoo, magpabilid sa authority. Dili pwedeng mapiki na siya. Gusto sa Ginoo nga matuman ang kabubuton niya, dili ang ato. Gusto ang mga tao mupugong, aron dili masugilon ang kaluwasan, aron dili masugilon ang kabubuton sa Dios sa tibuok kalibutan. Puggan sila, pero ang tubak sa mga tao sa Dios, we ought to obey God rather than men. Kinahanglan matuman yun, no? Musugot yun sa kabubuton sa Dios. Malibot pa sa mata no? Kinahanglan tumanan yun mo ang Dios kaysa tao. Later kayo na siya principle kung mo ang baruganan nimo. So kung atong sakton maigsoon, tulo ka butang nga imong ipadayag kung mo ni imong baruganan. Ang Dios karong buntaga maigsoon reminds us these three things. The first thing, it speaks about dignity. What is dignity, by the way? Dignity is the quality or state of being worthy. May mga takos, honored, pasinunggan ka, or esteemed. Tahuron ka, formal reserve or seriousness of manner, appearance, or language. Ang dignidad maigsoon kinahanglan ipakita gihapon nato ingon nga Kristohanon. Taliwala nining hiwig nga kalibutan. Mga tao sa pagkakaroon kung imong sabton maigsoon baliktad sa kabubuton sa Dios. Bisan gani sa kaluwasan, no? Social media, siya maglagot na lang kang magunahuna kaya nga naman ipasiatag gid nila ang sayop. Tigit siya usa lang kang ngalan, no? Walay laing nga gihala, walay laing ngalan nga gikahatag ni sa silong sa langit. Silong sa langit bot pa sa bot kalibutan nga pinaagi niya mga luwas kita. Unsay ngalan gibutang sa Bible diya nga pinaagi ng mga luwas ta? Ingon sa Mateo 1:21, tawag nimo iyang ngalan Hesus. Kay siya magaluwas sa iyang makatawan gikan sa ilang mga kasalanan. Kinsam ni si Jesus, kung kita to Kristo, Jesus Christ, isgutan diya. Mora na ang ngalan, ang bugtong pangalan nga nagdala og kaluwasan. Dili ang simbahan, dili ang binuhatan, dili ang baboy, dili ang napulo kasugo, dili ang unsa pa diha ang mga tradisyon ni kalibutan. Usa lang gyud ka ngalan ang gihatag sa Bible, no? Sa Ginoo. Pinaagi sa Bible nga pinaagi niya mga luwas ta. Ang tawag niya Jesus Christ or Christ Jesus. Ang pulong Christ Jesus, ang meaning ana is authorized Savior. No? Mismo ka ngalan nga Christ Jesus, ang meaning ana is authorized Savior. Na asa naman ang imong simbahan ana kung may muluwas? Wala may authority na. Kay ang ngalan Kristo Jesus, mora man gid ang pangalan nga gitagaan sa Ginoo og kahigayunan o kagahom nga makaluwas sa tao sa iyang karan. Walay lain, no? Iyo sa Acts 4:12, usa ra gyud ang ngalan nga gikahatag, pinaagi niya mga luwas ta. Tibok na kalibutan.
Di lang Sibagat, di lang Pilipinas, kundi tibok sa kalibutan. Dili ang simbahan, kung sa mga ngalan ng simbahan, ang buktong ang gitawag sa Dios nga manluluwas. Buktong anak pagit siya, walang buktong nga manluluwas usab. Sagdi na lang tong nagpasiatab tao, kinahanglan ang Kristohanon mubarog gihapon siya nga may dignidad. Amen? May kang may dignidad, buot pasabot, angay kang tahoron, angay kang kanang daigon, no? Para worthy of honor or esteem. Bahala ang tao, mag-BI sa imo, at least na kinabuhi kang tarong. May dignidad gihapon ka. Bahala ko sa sorte nila, at least kabalo ko nga, ang akong gihapon sa ako. Ano ba na? Dignidad na siya may isa. Ingon si Peter kung ang iyang mga kaubang apostoles nag-ingon, we ought to obey God rather than man. Kung unsa man ang kahimtang sa imong kahimtang sa imong kinabuhi karon, ay yung kalimot na Diyos na kontrol aning tanan. Na Diyos, no? Kung niyabantayan nato maigsoon na kitang mga Kristohanon, dili kung buang kong natang baptista, kung dili dapat na kinabuhi ta ingon ng mga baptista. Sa di ay ang baptist na ay maayong dignidad ang baptist. Ang real na baptist na ay tinuod na dignidad. Dili sa lawayon, dili badlungon, dili against sa pamalaod. Ang baptist is gitawag na siya og good citizen. Amen? Dili musukol sa panggamanan, dili mang BI sa panggamhanan. Kaya nga naman, even ang Romans chapter 13 nagsulti na bisan ang panggobyerno, bisan ang gitawag nato nga panggamhanan maigsoon, kinahanglan mo submitar ta ingon ng mga Kristohano. Naaman tayo eleksyon, pero dili nato sa gulan ng politics. Ay diya sa politics mag-iaway ang mga Kristohano. Klaro ba? Amen? No matter kung green ka, no matter kung white ka, no matter kung red ka, or brown, or black pa tuban, dapat ang atong relasyon ingon nga Kristohanon buo gihapon ta. Klaro ba? Amen? Aron dili maguba atong dignidad. To ana nagiaway na ang mga baptist. Kung sige away lang ang kandidato. Di ata sa atong panahon karon mga igsoon. Ya sayod mo, kaya makabantay ta ha. Usani ka weapon sa yawa aron maguba ang atong pag-alangad sa Dios. Una-una aron na ha, mga piniriso na gidagan ka ng pagkasinador. Mga piniriso na. Ang uban anak na yung mga kaso. No? Ang uban anak nag-promote sila aron tigom sila mga bahandi aron musukol sila sa panggamhanan. Naa. Ano mga party list daghan kay karon. Nagtigom na sila kwarta, amen? Nayo ba mga Kristohanon, pinag-rally di sa kwan, ibagsak! Ayaw, daot imong dignidad, anak. Unsa man yung mga Kristohanon ni? Kasabda na ito, mag-igsoon, amen? I-maintain na ito atong dignidad nga magdala ka sa pulong sa Ginoo, madili ka sa lawayon. Magpabilin ka ng mga lagad sa Diyos, nataas mo, kay insakto ang imong gihimo. Regardless kung may siya, kato, mga baptismo to, kamo lagi, baptismo, pareha na! Dire, tanawa. Kaya bisa ninyo mga kamot, dili nagpatag na. Amen? Igsoon na igsoon na, dili pareha kinaya. Kinalan, highly STEM gihapon ang pastor. Ayaw ko yung tawag guys diha. Pastor good ko gihapon. Amen. Paggamit man ang word guy, sa insakto nga pagkagamit. Sakto ba? Yeah. Pero, ang imong title ng mga pastor, double honor lang gihatag sa Ginoo niya. Ika na lang siya nga, dili na pastor, guys na lang. Ay, binumang na. Ilan ng imong uwi. So, buot pasabot, gitagluan po nimo ang imong mga membro nga di na po mag-respeto. Sakto ba?
So dapat bantayan nato na ha. Makita mo pastor, ayaw tao ka guys. Say pastor. Direktor, pas. Call him pastor. Amen. Padirin ka anak. Pwede naman ko tawag mo guys, sister. No, my pastor tells us. Pastor is pastor. Amen? Kung Christian ka, kinalan magpabilin nga dunay dignidad. Ingon ang Bible, we ought to obey God rather than men. Niya na ta sa atong panahon karon. Magbantay kita pag-ayo. No? Magsigi sila pang-away ang taga-Congress, mag-away sila sa mga senators, ilang kaaway ang Pilipinas, a President of this Republic. Unya tanong, Christian maghali, Baptist ba yan? Dapat taga-sibagat, dili tayo ng anak. Magpabilin ta kung sa kisulti sa Bible. Amen? Taas no, gyapon ta. Huwag ko ta, anak ka sa Diyos, luwas ka, pinagi sa grasya sa Diyos, o niya, nagkinabuhi ka, sumala sa kabubuton sa Diyos. Sa panahon nga mubarog ka niya sa kabubuton sa Diyos, taas no ka, kaya nga naman, may dignidad ka. Kinanwalay pus-pukos. Mga igsoon, ang atong kinabuhi karon sa kalibutan, mas nakaduol na yun sa katapusan kaysa pagsugod pa nato ng kalibutan. Sa kaluwasan, ang pagkuha sa Ginoo sa toa, mas duol na kaysa atong pagsugod sa atong pagkakristohanon. Kung atong sakto na isuna, kay ang katumanan sa Bible, makita na gid mo. Makita nimo sa palibot. May kag hard-headed, pagkadagang hard-headed ako. Bisa nga ni sa mga anak, bisa Christian na sila, dahil mutuman sa gusto. No? Ilabot pag tayo magkikinanglan, ba't siya nga, naramay project ma, naramay plan niya, paliloy na yun. Sa buha pa, panghugas o plato, gabog na yun. Sultihan na mo sa iyong tulog, mo sa iyong mata, kay kuan, ay, kilikit ko na, isong kayo. Pero bangay baon, mga assignment ka kanakuan, mga project, halos pakalibangon na yun ang ginikanan, ganaan na yun. No? Mga ikson, ayaw mo kalimot, trend na sa kalimutan, dili na trend sa pagkakristuhan. Kung anak ka sa yawa, yes, mawagilin mo trabaho. Pero kay anak mo na ka sa Diyos, dapat magkinabuhi ka, sumala sa kabubuton sa inyong binikanan. Mga anak mo ka sa Diyos, kaya itong binikanan na Diyos, magkinabuhi ka sa atong Diyos. Naramay, amen? Wala ko mag-iyon na rin kita magpakasala. Di na kita masayok. Sayok na. Naagi pa na musipiyat kita. Isa kung saan ito kamping-kamping. Naramay, amen? Lahi ko itong nagpakasala yun. Kabalo kang dirin mayo, pero yung mo. Kato, nagpakasala to. Pero naagi pa na nga, kaingon mo, gisakto yung mo, sayok na ito. Consider na lang na, kung nasayok pa, may nakagpasaylo. Ano ko sa Ginoo, sa tingnan mo sa si King Solomon gali, the wisest king among kings, no? Ay mo kalimutan, the wisest person. Ingon ang Bible. Wala lain, musulod sa iya, wala pa na kunan niya. Sayop pa ni siya. Siya, Ginoo, o sa panahon ang iyong mga katawan mo, nangot di mo, kaya kasala sila, pasayloa sila. Kaya wala kita o madili mo sa iyo. Pag-imagine, wise na siya nga, the wisest king na siya, ha? The wisest person na siya. Pero nakabalo siya nga, wala kayo matarong na to. Wala kita ang di musipyat na, di musipyat. Huwag ito ng waling hanta, tugluan tas pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, aron i-remind ta na ang dignidad sa pagkakristohanan dapat magpabili na siya. Nga naman, sa panahon na mabarog ka, na may dignidad, madahil yun ang Diyos. Muna makita na ang 5:16 sa Mateo, let your light so shine before men. No? That they will see your good works and glorify your Father which is in heaven. Nga naman, tungod kay dignidad. Wala sila Peter may igsoon kaniyadto hantod sa atong panahon karon. Bisan og nangamatay na sila. Ang ilang kinabuhi, dili man kamay ko perfect sila, kinahanglan may sayop sa Peter. Kanaghan pa na, bisan gali pa, gani si Jesus Christ 3 times sa iyang panahon. No? Pero tanawa, isulti sa Bible din, no? Si Peter nangulo diha, then Peter and the other apostles. Unsay ilang ipakita diha may igsoon. Usab nagisgot sa dignidad. Niya, we ought to obey God rather than man.
Bisan ko pang taralong na sila. Bisan pagkulatahon sila. Risohon pa yun. Iyon ang polo sa Ginoo. Ning barog gihapon sila para sa himaya sa Diyos. Kita mga Kristohanon, sumusunod lang kanila. Kung nakita nato nga hantod karon nahimong blessing sila sa kinabuhi nato, ngano dili nato sundugon ang usab mahimot ang blessing sa sunod nato. Amen? Pag may problema, pangitag, Lord, tagay mig solusyon ani nga problema. Dili ko mulanan ka sa problema. Di ta mulanan ang problema nga nahimo nato. Kaya mga problema nato nga ato nang resulta na sa atong gipanghimo. Ay mga problema ang gipanghimo nato. Nga na problema na ta. Ang solusyon naman sa Ginoo, i-reconcile. I-reconcile. Iyon ang polo sa Ginoo, dapat magkinabuhi ta nga may dignidad. Ingon mga Kristiyano. Kamu mga dalaga, ayaw pagtugot na ang atong simbahan, no? Magkinabuhi ta fornicators. Ayaw pagtugot na magkinabuhi ta adulterated. Amen ba? Kamu mga babae, kamu mga asawa, di ba? Di mo ganahan nga na may third party? Naway ganahan ninyo na? Kami po nga mga bana, wala po di gusto nga third party. Kita nga mga makasasala, masako maganitag na anak, unsa na lang ang Dios nga di gyud makasasala. Para magtudlo ko sa inyo maigsoon para malipay ang Diyos sa atong kinabuhi. Ang butang maigsoon sa gisgutan ni Apostol Peter o sa iyong mga kaubanan, we ought to obey God rather than men. It speaks not only about dignity, but number 2, it speaks about loyalty. Loyalty. Unsa ang loyalty? Loyalty is a quality or state of an instance of being loyal. Sa laing term, anak, gito to die hard. At sa pamilain sa pulong die hard. No? Faithful. No? Laing term. Faithful. Oh, basta kay faithful, loyal din na. Iwang mo isadihan, bisan ang mga mananap maigsoon, ipakita sa Ginoo. Ang nature, magtudlo sa tuwa sa good o sa bad. Bili sa birds, di ba? Isgutan niya ang raven o ang sa may daw, di ba? Sa panahon sa itong lunok na ang raven gisugo pero wa na siya kabalik kay nahimo siya kanang gitaw busy na siya sa iyang kagustuhan. Ano na oy patay hatuhat na rin siya. Wa na siya kauli sa nagsugo niya. Ang daw gisugo siya palupa sa gawas kung mabaluan kung na siya nanabay kahoy nga makita dito kay buot pasabot ubos ng tubig. Pero merong lupad sa dam, tuyok-tuyok siya pagkapon, wala siya, ulit siya. Ano, wala pa siya katungtungan. Pag otro niyang sugo sa sunod na simana, pag otro, lupal siya, balik na siya ay lunhaw na dahon sa kahoy. Buot pasabot, ibaba na ang tubig. Ano? Buot pasabot, kini siya ng malalap, isugo siya, na nakaulit din siya, buot pasabot, loyal gid siya sa nagsugo niya. Ang raven, wala na, nagsula na lang. Na, higaswig sila ng tubig, ang raven makabalik. Manahangtod karon sa atong panahon, bisag na, wow! Wala, wow! Wow! Dito sa Australia, namang gyapon yung mga ravens dito. Ang tingog niya, mamaurang gyapon na. Dalang tingali, sa intonation ng tingali, magbigil siya kay Australia, magbutingali ito. Yan din kay Pilipinas, no? Ang pagkasulti sa English ba? Tingali spelling siya mga color. Na wrong din ang atong color din, C-O-L-O-R, wrong. Kung dito sa Australia. Kaya nga naman ang color nila na iyo. Honor, dapat H-O-N-O-R sa project, carry na. Dito kinalang in H-O-N-O-U-R. Lagi lang U-R. Sakto na na siya ng spelling. Ano? O kung tingnan ito, raven nito, pero ang sound, wah! Wah! Gyapon. May isa na ayaw mo kalimot. Ang Diyos na naghimo sa raven sa Australia, sa US,
Kung sa Raven, diri sa Philippines, pariharanak na Diyos, isaranak. Buot pasabot ang mga tao nga tuan ng mga lugara, dili lang kung ang tagasibagat isultihan aning dignity, dili gisgutan og loyalty, kundi ang tanan ng mga katawhan niya isultihan sa niya. Specifically sa tagasibagat, no? Dapat natay ito loyalty. Asa ta may mong loyal, iyon ang Bible, we ought to obey God rather than men. Mas maayo ng loyal ta sa Dios kaysa kalibutan. Kaysa loyal ta sa atong kaugalingon, dili sa Dios. Dapat adto ta magloyal sa Dios. Kaysa panahon nga mosunod ta sa kabubuton sa Dios, hasta atong kaugalingon protektado. Pero magtuman ka sa imong gusto, musopa ka sa Ginoo, walay mo protect nimo gikan sa wala ta sa Dios. Nasabtan nato ang kalainan? Dako kay kalainan na oy. Musunod ta sa kabubuton sa Dios, protektado ta sa Dios. Walay maka-fight sa atoa. Kaya nga naman, datos protection sa Diyos. Pero kung magtuman ka sa imong kaugalingon, no? Magtuman ka. So, muobey ka sa imong kaugalingon instead sa Diyos, hampaton ka sa Diyos, kinsay makaprotect sa imo. Walay tao makaprotect sa imo ha. Walay bisan unsa ng mga tao or agency nga makaprotect nimo kung bunala na ka sa Ginoo. Pero kung sunod ta sa kabubuton sa Ginoo, kay loyal ka sa Diyos, apil pa ta, protektado ba yung tanin. Muna kadako ang kalainan maigsoon sa kinabuhi na Kristohanon nga kinabuhi kaysa kinabuhi kalibutan. Tanaw naman kung lakas kalibutan, wala na kay guidance. Ang imong kinabuhi, siyempre kalibutan ang gihapon. No. Tanaw karon may tawag dito gisakaan. Tinarong unta ang trabaho sa lalaki kay gisakaan ang lalaki ang babae. Pero sineta mo pag humagpala ka, nanganaok na ang taglakinan, namutos po ng babae, uwing uban. Ang dapat ato siya sa ganas, human sa kasal. Sakto ba? Pero muna ang kalimutan karon. Mas daghan na kayo nagtigom-tigom karon sa ilang balay, napay mga anak, nagpundra silang balay, nagpundra sila, pero wa sila kasal, dili sila gitawag asawa bana. Partner lang kiba siya, kaya nagigugmay man, pero hindi sila asawa ba na? Kaya matawag naman kaya asawa ba na, humin ka makasal. Ang proclamation sa husband and wife after the marriage magyod. Pero ang relationship nagsugod na siya, saan nagsinap na sinap? Diba? Pero ang pinaka-insakto ginunta, atubangan sa Diyos, atubangan sa mga tao, legal mo tanawang kaya nga naman, nagpakasal. Ang kalimutan, okay na. Daghan rin siya nga, pastor. Kung tinuod ang Kristohanon, anak ka sa Diyos. Ingon ang Bible, we ought to obey God rather than men. It speaks about loyalty. Not only our dignity, but also our loyalty. Amen? Punta, masabta na ito ng mga butang na maigsoon. Ako, study ko, na yung mga panahon, mahila ko. Maunong sa ako. Mahilak sa ako kay Ginoo. Natandog na yung po na daanan ni Lord. Sometimes, ang mensahe may padala sa ng mga preachers. Bukat. Maditiriman ni mo ba, sakit ba ili kayo? Bukat. Ya, kung dili ni madawat sa mga Kristohanon, wala, kalabanon lang pasto. So, tihatan mo, dili tagit mo kalaban. Pero kay mo may trabaho na mo, magtudlog may sa tulong sa Ginoo. Kung sa mga kasakit, kung sa mga kabugat, ako i-deliver. Walang pareha ba na tagaan ka mong idea to, no? Kaya basin mo, masayupot mo anak. Yan ito ang bag. Kaya ito, mag-order mo Shopee, Lazada, Tinio, Shein, sa pa yung banla idea. Ano mga online dito na itong mga transactions? Ano? Pag sayop gani ang nasa order ninyo, ay yung kasuki ang courier. Kana ba ang kanang delivery, giante, rider, kanang mga riders ba? No? Wala gina sila labot sa imuhang parcel. Ang ilang trabaho na is igor gina sila maghatod. Wala gina sila kabalo kung yun sa nimo na pag-order. Kasi makita ko sa post anak, makita ko na gitigbas ang rider kay ang ilang gi-order, like for example, no, ang gi-order kining Bairan, ito, Bairan ba? Karon ang hingabot, kutsilyo.
Kaya imo gi-order sa di ka malipay kay ang imo gi-order. Imo bayaran. Unsa kutsilyo man eh? Ano? Ang gikasukan ang rider. Wala gilabot ang rider alang imo order bayan unta, no? Natahasan lang siya sa courier, no, company nga siya ang mag-deliver sa imo ha. Kung dili ka kuan, sold out anak, ay nalagdawata. Ipauli na lang sa rider. Ay kasok ang rider kay wa gilabot si anak. Para kinana kay tamba, no? Ang Ginoo gusto niya pakikistoryahan ka. So, niya may preacher, ipa-deliver ang mensahe ato sa imo. So, madawat man mo dili ang mensahe, hindi mo kalaban ang preacher. Nakawa na to? Kaya ang rider, igor ang mag-isa maghatag dito na magtawag sa imo ha. Kinsay naghatag sa imo ha, o kinsay naghatag anang link para sa imo ha, nato sa rider, ang imong giordiran. Yan, nagbutang may kada, mo ni address, mo ni yung contact number, ano? So, tiha po na itong courier dito, nga kini mo ni contact number, alang, nag-order, anak. So, magka-contact siya sa imo ha. Pero wa siya kabalo, giunsan niyo pagsabot sa tag-iya dito sa store, o sa imo ha, kagustuhan. So, kung pananglitan, dili na mo ang gi-order nimo, wala bot ang rider anak, so dili dapat pusilon, di dapat tigbason, imong sana mura-mura mo nimo, dili angay. Kaya nga naman, wala siya kabalo anak, kinsay tag-iya nga store, dapat ay mo kasukan itong ay mong gi-orderan, kay dili mo ang gipadala sa imo. Nakuha na to? Naarabat tayo mga transaction na to online. So kung na courier mo sa inyo ang kuan, ay kasukin ninyo kung sayop ang kung iyang gihatag sa imo ha. Kay karang ang gawas lang tingali og nakabyo. Kini siya nga parcel kang inday unta no. Kunya gihatag niya kang ano ba? Nakangala naman dito dapat ang hatagan kadto. Pero akan sa sulod ana diha, kanang sulod wa gid siya kabalo unsa. Basta proper lang ang pagkabalot. Dili siya kung gi-magic. Wa gi sayop ang courier diha. Gawas na pang courier gitahi niya ko tro kay gisudlan og lain, dili na maupod, no? Mura pa na sa mensahe, ang Diyos magpadala ang mensahe sa tuwa, na preacher, ipa-deliver na siya, dili na po pasabot nga kalaban ta sa preacher. Kung dili, ipa-deliver lang na siya, ipa-deliver naman siya. Amen? Kana, masabta na ito na siya. Sa Bible, inapaso, we ought to obey God rather than men. Sa kaluwasan, ay good mo kalimot, nga ang gisulti ni Apostle Peter o sa uban ng mga apostoles that we ought to obey God rather than men. It is also applicable to salvation. Nga naman, kung mag-iskot tag tao, ang pamagi sa tao, magbuhat ng matag mayo. Sa tao na, magsimba lang ta, magampo lang ta, magbuhat og maayo, kailan ka porsyento maayo. Di magiging ka maka 100%. Isa kadlaw, pila ka musipyat, buhat kulong una ora. Yang magbuhat kag maayo, pila ni ka porsyento. Ya pi 100%, nga di ka kahimo kay ngano musipyat man ka. Wala kita sa Dios nga wala gyud makahimo. Siya na lang ang iya sa kalibutan. Kaya ang bayad sa kamatayon man, na walay tao makabayad anak, kaya wa man gusto mamatay ang tao. So ang Dios miyan sa kalibutan, pinagi sa kang Jesus Christ, in the person of the Lord Jesus Christ. Siya Diyos, nagsakuban siya og tao, no? Tao nasama nato ang mga kasasala. Kay dili man mamatay ang Diyos, so nagsakuban siya og tao na aron na ay mamatay. Bayad sa sala sa tao. So espiritu wala may dugo, so nagtakuban siya kay aron ay muagas nga dugo. Nga naman, aron na i-shade niya ang blood para sa kapasayloan sa daghang kasalanan. Usan sa Matthew chapter 26 verse 28, nagsulti ang Bible ana, and this is my blood of the New Testament, no? Nga akong iula para sa daghang kasalanan, para sa kapasayloan sa daghang kasalanan. Kinsa ni mga sala, ato ning mga sala. Muna kung mutuo ka nga si Kristo nagpakamatay, siya nagpaula sa iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Namatay, gilubong, pero nabanhaw. Moto siya ang
Muna siya ang maayong balita para sa kaluwasan sa atong kalang. Pero kung mutuog mo dawat ka, nga kung Kristo yung luwas, karon tak na nga, kung mutuog mo dawat ka, karon kung adlaw, atagan ka sa Ginoo kaluwasan sa imong kalang. Karon tak na ako, tagaan ko kakatungod kung may mong anak sa Dios. Karon kung adlaw, marehistro imong ngalan sa libro sa Ginoo. Pagkahayahay ni Maikson. Kung ako, ito kong magmahay na luwas ko. Kung ako magmahay nga sa akong pangandoy sa kalibutan, gibiyaan akong tanan, masunod lang na to ang kabubuton sa Diyos. Ang tagkaroon. Yung pati isang kapastor, amot nga naman nga, muhilak mata sa paghangin sa Ginoo sa salaan niya itong mga membro, no? Nadi mo tati parinti na to. Ang kumitsan, parinti na to na ito. Nga naman, anak, walang ginaadan ng iba. Isa di lagi, pero nga ginaan niya itong bation ba? Nga naman, kaya ipangga mo na yung membro. Pero kung wala niyo mo na panggaan, ano yung mabati ba? Alam mo, huligas para sila niya. Ano mo niya? Amen? Pero kung ipangga niyo yung membro niyo mo, bubat na yung ka. Kaya nga naman, pag naghimo sila dili maayo, kabalo na ka, nga dili yun maayo ang resulta niya. Interested in tantas Ginoo, palihog, kagaya sila pamagi Ginoo, tadi sila maubot anang problema nga luoy kay. Mori trabaho sa inyong pastor. Mo interested. Ginoo palihog. Palihog ang gipot ko kay di man pag magsugo sa Ginoo. Kinsa man ko makasugo-sugo ka. Sinugo ra gani ko. Manugo na ko sa nagsugo na ko. Dili. Ako trabaho mo hangyo rin ko pag Ginoo ko Lord palihog. Palihog. Basin kayo, tubutan na sa Ginoo sa request na pa. Pamukita mo, no? Pero kung ang Ginoo maminaw sa atong request, hangyo na lang ta. Kinsa man ka magsuko-suko sa Ginoo, wala man ta. Pero pwede ta makapangamoy sa iyo. Pangamoy o kusot makahangin mo ang tanin. Ora gid ako mahimo maikso. Muna magwali gid ko. Sa panahon may pa-deliver sa Ginoo, di ko mahandog magwali. Iwali gid ako. Baala kung saan ikabugat, sige. Kaya nasahin ko nga kung i-take ni mo na siya para sa kayuhan mo, mamaayo ang dagat sa kinabuhi. Mana sa kinabuhi, may son, ay mo kalimot. Iyan na sa Diyos na. Para kinahalan, loyal kita. Amen? Unsa ka lisod, unsa ka busy sa kinabuhi, ayaw mo kalimot, lagi Diyos na nagkontrol gyapon sa tanan. Ana, mag-loyal kita sa iya. Kaya damor kung mag-loyal ta, damor malipay sa tuwa, bisag unsa ka bukat imong pasan, may imong bukaan. Nga naman, na siya imong tabang sa tuwa. Ano pinaka-the best? The last, what the next? Amen? Amen? We ought to obey God rather than man. It speaks about dignity, it speaks about loyalty. The last but the least, it speaks about sincerity. Ay gad mo kalimot maigsoon nga nganong mubarok sila. Na bisag pang taralon sila, bisag pang latuson sila, bisag pang samaran sila, bisag batuhon sila, bisag pang tigbason sila, anong mubarok sila pagsunod sa kabuto sa Diyos. Tungod kay ikatulong, nagisgot ka siya sa sinseridad nato sa iya. We ought to obey God rather than men. It speaks about sincerity. Kung sincero ka maigsoon, di ka maglipat-lipat sa Diyos. Di ka magbinuang sa Diyos. Kaya nga naman, sincero mo ka. Amen? The same ng relationship, sabi siya nasa, relasyon nato sa Diyos, kung sincero ta, walay problema. Kaya nga naman, kung bisan mo sa imong relasyon, sa imong isig kaingon, kung sincero ka sa Diyos, walay problema sa imong isig kaingon. Kaya nga naman, maayo man ang relasyon mo sa imong Diyos. Magtaraw man ka, kay ingon ang Ginoo, higugmaon nimo isig kaingon, sama sa imong kaugalingon. Dili ka magbinuang. Ingon pa itong isa ka pastor niya sa social media, insya avenue maigsoon, kanang pagbantay sa napulong kasugo o kanang pagkaon sa mga gidilip diha, kanang bigitan gihapon na siya sa kaluwasan. Ang kaluwasan, si Kristo raman ang manluluwas, pero kinahanglan nga ato ng bantayan siya, kay muna ilhanan nga naluwas ta. Maigsoon, ayaw mo kalimot, ilad ra na, araw malinglar ka. Ayaw ka bala ka, sundala, dawata lang si Kristo, no? Dawata siya, kunya ang imo siyang saligan, paminawa ay ang pulong, pasag din ang resulta sa imong kinabuhi. Kaya mo resulta ginagmaayo basta masunod ka sa kabubuton sa Dios.
Daghana kay memorize niyo, napuno ka suko perti daghana, ilan ko pra nagduha. Sa nagduha pastor, ingon sa Mateo, ingon sa Bible, higugma ang imong Dios, no? Sa tibuok nimong kalag, sa imong tibuok pagkatawa, mo pasada. No? Munay na unang sugo nga may sugo, may saan. Ikaduha, sulusama ra ni anak. Sa grasya na ha, higugmaon nimo imong isig kaingon sama sa imong kaugalingon. Nianang duha nalangkob ang tibuok kasubuan. Ngano magsige po makag-memorize atong napulo kasugo nga naa naman ay sayon ra makahinumduman. Unya ingon ang Jan ang balaod daw miabot pinaagi kang Moses. Okay? Ang balaod miabot pinaagi kang Moses. Pero ang grasya o kamatuoran miabot pinaagi kang Jesus Christ. Oh. Sa bagong tipan, sa atong panahon karon, ingon ang Paulos Ginoo, naata kang Kristo. Wala ka sa balaod ni Moses, naata kang Kristo. Si Kristo nag-iyon siya, nianang duha nalangkob ang tibuok kasubuan. Amen. Problema pa man kaatong napulo ka sugo, magiglalis pa mangyugan, kinan magbantay ka sa pulo ka sugo nga, niya na malay duha nga. Diba? Ato ka maglison-lison ka na magdayahay. Dili ka man ako. Kung higugma ka lang mo isip kayo, gano'n, manapaw man ka. Diba? Wala, kagwapa sa asawa ni si Rafi. Oy, wala asawa na. Wala may problema ko appreciate ka. Pero kung iyo mo na siyang look na nga, diyan na si Arnil, kita rin, kay ko anak. Naturiring na ka! Nasabda na to, amen? Kung nahigog magkakaroon ni Arnil, ganong pinahangan naman mo siya, iyaw ng asawa. Uli, sa'yo na kayo hinumdong, ano kasunod-sunod mo yung tao? Nalapan yun, kung mukhaw ka, nakababoy, may perno ka, kung sa may labot, ano sa kamatayo ni Kristo? Amen? Ako bisa price na yun. Wala kung sincero ka. Ano mo, di na yaman ka sa iya ha? Siya, di na ko manlulok. Bahala masuko kag sa diri sa kuha. Mutuo kag sa diri. Basta kayo ako, manlulok si Jesus Christ. Alone. No more, no less. Diba? Sincero ka maigsoon, kaya diri ka sa panahon sa kalibutan maigsoon. Takhan kayo muling sa ito ha. Corinthians chapter 5 verse 17. Isa-isaho na kung taghakot tabi. 2 Corinthians 5:17. Kanaro pang sutya, therefore, busa na, busa. Kung ang bisan kinsa na tao na anak ng Kristo, he is a new creature. Okay? Bago na siya binuhat, all things are passed away. Behold, all things are become new. Dili na magic mo igsoon. Ay pagkaluwas, ano na, dili oy, dili. Ay mo kalimot ha, nga bisan sa cycle sa tao, pagkahimugso sa bata, wala ding hindagan dayon. Nakakita na ba dayon mo anak, pagkahimugso sa bata, hindagan dayon. Wala ay. Gaya, advertisement sa TV sa gipag-AI mo kunagod, na paggawas sa bata, gibira sa bata ang kuan katong kining notebook, notepad sa doktor, gibira niya sila tuplok-tuplok dito. Mo ipagawas tag-uwag ka sa inahan. Binuwag mo na. Dili gina tinuod. Kaya nga naman, pagkahimugso sa bata, huwag ginahibang kakan. Kung ito pagkagawas anak, kuhaan nyo na siya ka ng sapin niya sa ilong kay aron makaginawa siya. Nakabalot mo na siya. Huwag ka ng pino kayo nga, lamog-lamog siya. Kuhaan na siya. Kaya, ang pagtabang sa bata, kinahalan nga, makahilak mo syakit, kaya maalarma ang kanang airways niya. Pag syakit na, wah! Wah! Pakuratan pa ganyan uban, kaliguang bugnod tubig. Syakit na bata, wah! Wah! Exercise, mapunalags. Anong makagawas nila lang? Kini buhay yun, buhay na siya. Pagka mag-hilak-hilak ka niya, kupuan din sa to, mainit sa normal na. Tubig ba ito? Diba? Na, kaya ngayon na tutoy, pag dumalang tutoy, suyod na. Eh, mo na kinabuhi sa bata. Huwag ginahibang kaagan pa kayo. Mao po na sa Kristohanon. Bago kang naluwas, no?
daw sama kas bata nga bag-ong nahibukso. Nag-desire na sa gatas mawalay sa kung sincero ka, ay tuloy ang mga tao kanang maglibog pa sila. Tuloy insakto na ang kaluwasan si Kristo lang. Pag mutuog mo dawat ka, magkabatong ka kaluwasan, mahimukso ka sa pamilya sa Diyos. Isulat imong ngalan sa basos kinabuhi. O niya kay luwas naman ka, bago na himukso, so patutoy ka. Ang ipatutoy, pulong sa Diyos. Yeah. Anak-anak na siya, mutubo. Oh. Hingaon gani siya ng Kristohanon, dahil na siya mudako. Bata ko sa kayo mututoy, himsok kayo. Yan ako, si A nga, berti kakuang usok kayo mututoy. Hindi ang mama, bukat na kayo usok, bukat ito, tutot kayo. No? Usok man siya mututoy. Oh. Kristohan, timi-timi, di ka tubo. Pero kusog po kang kaon sa pulong sa Diyos, ni-apply niyo mo na siya, mutubo, di kang dalo. Amen? Yeah. Muna na kanindot may son. Muna kinahanglan, ang kanang panagtigom, pangaon na lang rin siya sa talap. Kaya isgutan na ito, dili man kung din siya itong butaran, ang atong isgutan rin pulong sa Diyos. Amen? Muna kinahanglan natin sinceridad. Kita nga mga Kristohanon, masandi na lang nakita ninyo kung mga baptist sila ang ngalan, o niya ang kinabuhi lahi. No? Kung patong siya, naiti na to sa Diyos, magpabilin siya. Sincerity is the quality or state of being sincere. Honest of mind, freedom from hypocrisy. Wala ang sinceridad. Ang tabang ka, tabang, no string attached. Amen? Hello? Amen. Kaya itong agi-agi diha, kung kagono mo na ito mo na, tanay mabilin diha pa na itong gihaguan. Pero ayaw kalimot ka na inyong kitabang kung kinasing-kasing na, no string attached. Kaya sincerity ang ipakita. Na-record na sa langit. Na-record sa Ginoo. Bisa pag bungkaro na, bungkasan na sa ikipar ko, wala problema. Katong ipanghiyo mo na ito, recorded na sa Ginoo. Be sure lang, hintabang ka, no string attached. Hintabang ka to the extent ka para gina sa himaya sa Diyos. Kanana ka? Itong ginaraise aside, hangin ko sa inyo ha, wala may kung sanay na, hangin ko para sa snack o para sa panihapon. Kasagar, panihapon hindi na master na to, kay hapon naman. Bisyo, magkakaroon sinceridad, nas kasing-kasing. Bisyo, pag unsa na kadago ang imong gihatag, unsa na kagamay, pero mo may kakayahanin mo. Pero na sinceridad nga makita sa Diyos niya na, damor mo malipad ang Diyos niya. Amen? Tabang ta, kanang kinabuhi ta, kung makapalipay ta sa Diyos. Naagani ko ba na nila magsaba? Secretly, gihimo nila. So, para sa kuwan. Salamat kayo, mga sir, salamat kayo. Salamat kayo. Ano rin na nga, mag-mention ka mo, my soul, si kuwan. Rather than men, it speaks about sincerity. Sa atong panahon karon mga igsoon, di kinahanglan gid nato ning tulong. No? Our dignity, our loyalty, and our sincerity. This time will cause others to choose to do wrong. Naghamang na tao karon, bisog mga baptist pa sila, mga Christian sila, no? Mga Christian in name. This time, no, will cause others to choose to do wrong. Pero I choose to obey God. No? Because I have faith in Him. Marami na ka the best. Lalo magpabiling taan ng mga nakahintang. Tungkol kayo na makatay pagtuo sa Diyos. Ngayon mo kalimot, ang pagtuo mo isinugdanan na rin nag-angot na kalawasan. Kung ganyan pagtuo, di ka na sa atong nasabtan sa pulong sa Diyos. Kaya kung wala ang pulong sa Diyos, yun ang pulong, faith cometh by hearing, and hearing from the Word of God. Tapos na naman, ganaan ko na ito rin. Atong itinabang. I will have uncomfortable situations. I will feel down. Pero alam ko na nararasan ko ang grace and the goodness of God toward me. Muna yung pinakanindot. Na may mga struggle sa kinabuhi, na may mga problema sa kinabuhi, kay naamag na sa kabuhi tanagi na siya.
Pero ay mo kalimot nga ang grace, no? Ang grasya sa Dios is the more sufficient kaysa awat sa mga tao. Sufficient kay ang grasya sa Dios. Kaya kung atong sabton maigsoon naman na yung problema, ang pinakanindot maigsoon imunanay. Ma-expect mo itang mga problema gyapon bisan pa mag-faithful ka sa Ginoo. Kaya kanindot kung nagtarong ka sa Ginoo, di ka maulang mudangop sa iya. Lord, please. Ano? Okay, nagtarong man ka. Pero kung di ka magtarong, mag-upon-upon ka pagluhod siya, Lord. Ano na? Walang lakay ka uwang mudangop sa iya, pero kung nagtarong ka sa Diyos, mahilak kung tuod ka, pero gaan ka sa kapasing-kasing, Lord, tumagi, taon ng Ginoo. Kaya nga naman, nasayad ka, nagtarong din ka sa iya. Kaya kung nagtarong ka, na aning tulok, na ang dignity, na ang loyalty, na ako na ikaw na itong sincere. Sa ingon niya na maigsoon, no? I have no right to turn out wrong. Di ba pwede nga mag-judge ka ni mo ba? Sa'yo mag yun. I-consider na lang po lang, sa'yo propopod ko. Ano lang? Ano lang? Pag nakita ka na sa'yo ni maigsoon, pwede mo mag-advise mo siya, pwede niyangko mo sila. Ano? Dili nga i-judge na po sila. Bisag lahat, gikapoy na ka sa sitwasyon, kaya na yung problema ninyo, usahay, walang wapagin mahuman. Still, no? Even if others won't do well, bisa na ba nakita nyo mo, huwag din magtarong po gihapon. Ang pinaka-the-best, I choose to love God and obey Him by faith. Nga ka? Ang bait kayo ng Panginoon. Amen? Nakabantay mo, bisag na sayong ka, gati man gihapon sa Diyos. Ang pait kaya ng Panginoon. Naginahalan yun nga ito siya. Kibayaw. Kung atong sabton maigsoon, sometimes ang mensahe or ang kahimtang na maabot sa ato ang maigsoon na ay purpose at Kristo. This will be the last verse that I'm going to close. Romans chapter 2 verse 4. Yung na polo sino, Romans chapter 2 verse 4 please. Yung na Bible di hana. Or despises thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Na yung mga panahon, padungkon ta sa pulong sa Ginoo, kaya ito yung araw makinulsukan. Bata ka ba lang, wala solusyon sa problema na ito. Kaya na yung mga panahon, ang ato rin na yung mga kasaypanan, mo rin nakakos o problema na ito. Kung sa panahon ang goodness sa Ginoo, no? Muna dili ta dapat nga musupa sa diha magadungtas mensahe sa puso kung against sa atong gusto. Dapat atong pamalandungan kay ang kaayo daw sa Dios mugiya sa tuwa ngadto sa Panginoon. So, kung atong nasabtan karon, kung nakita nato nga dili maayo, ang atong kahimtang, dili na ito kaaway ang pulong sa Diyos. Kung dili nagiya siya, aron maghinulsuta, aron ka ng atubang na ito nga sayo. Kanang problema, masugpad na siya. Kaya nga naman, mo na'y kalipay sa Diyos. Na ang tao, muhawas, ikan sa kasama. Niya ka karon, yawa ka maluwas, nagkinabuhi ka ng kalimutan, mawa ka kasiguruhan. Wala ka kabalo, pagkamatay niyo, wato na kang impyerno. Di na malipay ang Diyosan. Kada adlaw, yun ang pulong sa Diyos. Ang tao nga wala maluwas, nagkinabuhi siya sa kasalanan, yun ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga, nagkinabuhi ka, walay kalipay ang Diyos sa imo. Kung nagipadaan ka sa mensahe nga si Kristo muluwas sa imong kalag, sa dihang mo tuo mudawat ka. Sa dihang imong dawaton si Kristo ng personal luwas, iyon ang polo sa Ginoo, pagawatan ka sala niya. Buot pasabot sa dihang mo tuo mudawat ng Kristo ng personal luwas, gikan kang adan og iba nga sala nga imong naangkunan o ang imong gipanghimo gikan sa pagkahimugso nimo hantod sa imong pagkatao karon. Tanan nga mga sala iyon ang polo sa Ginoo, gipasaylo na o kalimtan. Wala mubanos ang pulong diha justified. Ang pulong justified pagkamatarong ka, dili unta ka tarong, pero tungod sa gihimo ni Kristo kay imong gidawat, gihinloan ka o gipakawan-an kag sala. Muna makita sa imong kinabuhi gitawag justified. More na takna sa dihang mudawat ng Kristo persumulas, ang tao mahimo at tubangan sa Dios mamatarong siya. Nga naman tungod kay nadawat niya si Kristo na iyang manluluwas.
Ug sa dihang maangkulan nimo si Kristo, matawag sa Romans chapter 5 verse 1, justified. No? Mabot ang justification. Ang justification ng ang pulong sa Ginoong igsoon. Tungod na sa gihimo sa Dios nga imong ginawa. Kada justified ka, yun po sa takos na kang mo sulod sa kingharian kay gipagawan-an naman kag sala. Kung i-record ay kay imong ngalan dito sa basan sa Ginoo. Human ana na kinabuhi ka Kristohanon. Naiusahay hingsupak ka sa kinabuhi Kristohanon, no? So, ang tanan nga nahimo nimo maayo og dautan, i-record na sa Ginoo niya. Adihan na sa iyo pa, o di na ka guilty, mga ka pa sa iyo, Ginoo, pasaylo ako. Pasayloon ka sa Dios, pero gina-record niya di maghimo nimo maayo man og dautan. Yan naman, moto siya ang basihan kung angay pa tagaan niya og ganti. Pinag-best, nakaangkon kang kaluwasan. Una, karon. Now, ay sa kuno na ng ganti. Kaya ganti para sa nangaluwas. Way labot ng wa maluwas. Kaya bisa pa kung sa kakabato, buhutan din sa kalibutan, niya wala ka maluwas. Wala di ka masulat sa basan sa kinabuhi. Pagkamatay nimo tungkol sa langit. Dito na sa Ginoo. Sa ngalan nimo, ako si Kuana. Iyon naman nila. Lord, nahurot na lang. Pakli ning book of life pa. Wala gid na siya ngalan dire. Yan ang yawa. Nana dire sa ako! Muna ito, kampo kasi nung kakalayo. Walang samtang niya pa kay kinabuhi, mas maayong makasiguro ka karon pinagi ka Kristo. Amen? Kung magsinsero ka sa Ginoo, mag-loyal ka sa Ginoo, o niya, ang imong dignity, dipinsahan mo tungod sa grasya sa Ginoo, no? Ayaw kalimot si Jesus Christ ang gikinahanglan niya. Karon, kung ikaw nakadaot Kristo first luwas, ayaw mo kalimot. Magpabiling ta sa dignity, magpabiling ta sa loyalty, kung itong sincerity niya sa Diyos, ingon mo mga anak sa Diyos.